Mauna ko munang itanong, attorney, kumusta po ang inyong assessment doon po sa last trial ni VP Sara na kung saan tinalakay po yung confidential funds, ang testigo si Attorney Wamil, and yung last si Del Campo. Kung kayo tatanungin, attorney, kanino nyo ibibigay yung puntos doon, sa prosecution or sa defense, attorney? Nitong nakaraang linggo, no, ibibigay ko ang punto sa prosecution so far, okay? Pero may pagkakataon pa rin naman ang depensa na pasinungalingan or pabulaanan ng mga aligasyon ng prosecution. Yun nga lamang, no, sa testimonya ni Attorney Wamil na ilatag kasi ng prosecution ng maayos ang kanyang trabaho, ang kanyang background bilang COA auditor, ang kanyang competency as a witness, at yung proseso ng kanyang pagdedetermina at pag-e-evaluate na may irregularidad nga doon sa mga sinumiteng dokumento ng Office of the Vice President and the Department of Education. Opo, yun. And ito, attorney, maisingit ko lang na katanungan po So, dito, attorney, sa mga bagay na ito, una, kailangan ba talaga, attorney, ng official receipt doon sa confidential funds o sapat na yung acknowledgement receipt? And isa pa, attorney, hindi ba talaga pwede na 11 days lang gastusin yung confidential funds o dapat sa ganitong period ito gastusin? Ano yung sinasabi doon, attorney, ng batas? Attorney. Unang-una po, no, para maliwanagan ng mga kababayan natin, mandato mismo ng ating saligang batas under Article 11 that public office is a public trust and all public officials and employees must be at all times accountable to the people. At under the Joint Circular 2015-01, kailangan mo rin kasing specify ang mga confidential activities at patunayan kung ito ay naging successful. So accordingly, mapapatunayan mo yun kung ikaw ay magsumite ng mga opisyal na resibo at tamang dokumento para mapatunayan mo na indeed may mga naganap talagang confidential activities at ang mga confidential and intelligence funds ay talagang ginamit mo sa mga eksaktong purpose na nakasaad doon din sa Joint Circular. So, acknowledgement receipts, wala yang probative value, hindi ba? Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito ay daang-daang milyong pera ng mga Pilipino. Kung sa mga normal nga, di ba, na kumpanya or asosasyon, hindi tinatanggap ang acknowledgement receipts lamang dahil napakadali namang pekein ang acknowledgement receipt. Although hindi ko naman sinasabi na pineke ng OVP at DepEd itong mga acknowledgement receipts na ito, pero mandato talaga yan ng saligang batas at ng naturang Joint Circular. Sa susunod mong tanong, no, Sir Kier, no, kung may minamandato ba na mga araw na sa loob lamang ng mga araw na yon pwede mong gastusin ang confidential funds, wala namang express provision, yun nga lamang kung napakaikli ng araw na nagastos mo or nagugol mo yung milyong-milyong piso, ang burden of evidence ay nasa depensa para patunayan na justified ang pagkakagastos ng milyong-milyon sa loob lamang ng, for example, yung 11 days, di ba, na milyon-milyon ang nagastos. Patunayan mo. Okay, very well said ulit, attorney. Eto, attorney, mag-a-arrive ako, attorney, sa ibang question, Punta tayo, attorney, doon sa sa sagutan ni Attorney Wamil and then ni Senator Amy Marcos. Sabi kasi attorney ni Senator Amy, if I recall it right, hindi dapat maging accountable dito si VP Sara kasi hindi naman daw siya yung payee based doon sa document. Ano ang komento nyo doon, attorney? With all due respect po, no, to the good senator, ay mali po yung interpretasyon na yun. Kasi po nakalagay mismo sa Joint Circular 2015-01 na ang isang accountable officer, sino ba ito? Ito ay ang empleyado or opisyal ng gobyerno na pinapahintulutan dahil sa kanyang trabaho na tumanggap
at mag-possess ng naturang confidential or intelligence funds. Pwede po itong yung head of agency or kung may dinesignate siya na special disbursing officer, yun po ang accountable officer. Pero kahit mag-designate ka ng SDO, hindi ito nangangahulugan na wala ng responsibilidad ang head of agency. Dahil nakalagay din po mismo sa section 6.3 ng nasabing circular na ang head of agency ay may responsibilidad na siguraduhin na tama ang paggastos ng kanyang mga empleyado or official rather dito sa mga confidential funds na ito at kailangan ay siguraduhin niya na sumusunod sa joint circular at sa batas ang kanyang mga subordinates. Kaya kahit hindi siya yung payee, hindi tama yung interpretasyon or yung simplistic approach na yon na porke hindi ikaw ang payee, wala ka ng responsibilidad. Okay po, good point, attorney. And dyan pa rin ako, attorney, kay Attorney Wamil and kay Senator Amy. Hindi na dun sa technicalidad eh. Doon na lang, attorney, sa Ito kasi yung nakatawag sa akin ng pansin, attorney. Yung sinabi ni Senator Amy na, ay, inaaway mo ko eh. Yung parang nag-argue na sila dun. Na, kung ako, attorney, yung parang mag-iisip dun, parang napipressure kasi ito si Attorney Wamil, kaya nagkaganon. So, para sa inyo, attorney, tama ba yung aktong ganon? Para sa isang senator judge, na ganon nga po, yung ganon, sa pinakita po ni Senator Amy, Attorney Jen. Siguro po pagkakataon na rin ito para i-remind natin ang ating mga senator judges na sila po ay mga hukom sa impeachment trial na ito at hindi dapat nagiging argumentative or combative doon sa testigo. Pwede lamang po kayong magtanong ng mga clarificatory questions pero isaalang-alang din po natin ang dignidad at respetuhin din natin ang testigo kasi po minsan ay parang nagiging disputatious na tayo eh. Kaya pinupuri ko rin actually si Attorney Wamil dahil he remained calm, he remained professional at naging magalang pa rin siya kahit yung ilan nating mga senator judges ay tila baga lumalabis sa pagtatanong. Opo. Feeling ko, attorney, kung halimbawa yung defense yung magtatanong ng ganon, ma-o-objectan yun ng prosecution eh. Natawan lang na si Senator Amy, Senator Judge, kasi syempre hindi mo naman pwedeng objectan yun. Pero feeling ko pagka defense yung nagtanong ng attorney, ma-o-objectan yun eh, Attorney Jen. Tama, sasabihin na agad ng prosecution, objection, Your Honor, argumentative. Opo, okay. And dito, attorney, doon naman attorney sa sa kay Senator Robin and kay Attorney Wamil pa rin. Do you think, attorney, is it relevance doon sa tinatalakay na confidential funds, attorney? Kasi syempre, may point of view din kami doon, feeling namin, hindi. Pero syempre, hindi naman kami abogado, attorney. Ano sa tingin nyo po, attorney dyan? Walang relevance eh. Kahit anong pilit kong pag-intindi kay Senator Robin Hood Padilla, no? With all due respect, wala pong relevance yung mga sinasabi niya, no? Tandaan po natin na sa larangan ng pagpo-post audit sa mga confidential funds, ang may competency at may special skills dito ay ang naturang COA auditor. And in this case, si Attorney Wamil, no? So, ang kanyang specific duty ay i-evaluate. Di ba sabi niya nga, hindi sila nag-iimbestiga, nag-i-evaluate sila kung tama ang mga sinumite na dokumento, kung sumunod ba sa batas at sa joint circular ang mga dokumento ng OVP at DepEd. So, ano ang relevance na itatanong mo kung nakapunta na ba siya sa bundok or whatever. So sana po ang mga senator judges natin ay kailangan maghanda kayo ng mga may sense na tanong. Ayun. Opo. Eto, attorney, last ko na lang na tanong, bago ko naman ilipat kay Bombo Kim yung opportunity para magtanong sa inyo. Doon tayo, attorney, kay Attorney Kapunan and doon nga po kay Attorney Powa din. Napapansin ko, attorney, sa prosecution, dati si Attorney Ligutan and kay Attorney Kapunan na
Yung ano kapag nag-o-object, yung hoy, objection, yung mga ganun. Yung iba kasi attorney parang nag-iisip baka kaya ma-cite in contempt ito si Attorney Kapunan. Possible bang mangyari yon, attorney? Well, para sa akin hindi naman. Kasi po kung sa korte rin naman, may mga pagkakataon na pinipilit din somehow ng abogado na medyo maging mas light. Lalo na dito sa impeachment trial, no? Dahil nga po, alam natin, boring naman talaga itong impeachment trial. Lalo na sa mga hindi nakakaintindi ng batas. So, I believe Attorney Kapunan was just, making the scene or making the event lighter. And hindi naman po yun cause for contempt. Okay po, yun. Very well said, attorney. So sa puntong ito, attorney, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang chance para magtanong po sa inyo. Bombo Kim? Ayan po, magandang tanghali, Attorney Bongbong Kim Ramos po, and again po, welcome dito sa programa. Salamat po sa pagbibigay oras para po sa interview na ito. Siguro matanong ko lang po, Attorney, dito po kapansin-pansin, na-audit po dito ni Attorney Wamil, ito pong account or yung gastusin nga po, or yung funds rather, in general, ng OVP at DepEd sa ilalim po ni VP Sara. And to take note na siya po nagkaroon ng tenure from 2014, and inassess niya po hanggang, yun nga po, siguro hanggang kasalukuyan or 2022 if I'm not mistaken, if my memory serves it right. Pero kumbaga na-bring up po kasi mga attorney na although ang na-assess lang po kasi ito pong confidential funds under VP Sara at hindi po dun sa mga nakaraang VP, particularly kay VP, dating VP, and ngayon po Naga City Mayor Leni Robredo dahil po wala siyang confidential funds. And dito naman po kay dating VP Jejomar Binay. Although, ang alam ko po, gumamit din naman po siya ng confidential funds. Ano po bang explanation dito na parang kasi ang pinapalabas daw po dito ng defense, fishing expedition na naman o nagtuon lang po ang pag-audit sa account ng kasalukuyang Vice Presidente? Hindi naman matatawag na fishing expedition, no? Kasi kapag sinabi mong fishing expedition, walang direksyon yung investigasyon, no? Kaya nga, fishing expedition. Pero dito sa case ni VP Duterte, may mandato naman kasi talaga ang Commission on Audit na not investigate, evaluate. Ayan. At i-assess ang mga paggamit ng Office of the Vice President and DepEd ng naturang confidential funds, no? Well, if nagkaroon ng confidential funds si VP Binay before, though sinabi ni Attorney Wamil na wala kasi siyang na-audit na appropriation for confidential funds ni former Vice President Binay, ituring natin na kung ibang auditor ang nakatoka doon, well, tama naman si Attorney Wamil, wala siyang personal knowledge regarding that, so hindi siya makakapagtestigo regarding the said confidential funds. But to be fair, yes, dapat imbestigahan din yun kung meron man talaga. But in former Vice President Leni Robredo's case, nakita naman natin na wala siyang appropriation for confidential funds. Kaya walang dapat imbestigahan ang Commission on Audit. Ito, attorney, dagdag ko lang po, aban scrolling sa social media, may na-bring up din po about sa paggamit ng ELIASAS na although ang joint circular number 2015-01, if di po nagkakamali, is silent about this provision. Meaning to say, not explicitly prohibited or not explicitly allowed. Pero kasi parang naiugnay po siya sa paggamit ng signature. So parang may nagsabi po na meaning to say ba kino-question yung validity ng signature na yung alias ba alias din ba yung signature o yung ano po yung thoughts natin dito, attorney? Unang-una, no, kapag tayo ay iniisip natin ang accountability or public funds, dapat talaga ay strict compliance with the law. So, kung alias man ang isinusumite, tama nga yung may valid point yung netizen na yan, 'di ba? So ibig niyong sabihin, alias din ba yung pirma? Pero ang procedure kasi dito, kahit gumamit ka man ng alias sa iyong mga resibo,
dapat ay may kaakibat ito na totoong mga pangalan, totoong mga tao at totoong mga pirma na dapat ay isubmit mo sa Commission on Audit. Ibig sabihin lamang naman kasi ng confidential funds, hindi mo ito ordinarily dinadivulge sa publiko. Pero kung ang nagre-require na sa iyo ng mga nasabing proof ay ang minandato ng saligang batas to audit agencies, which is the Commission on Audit, dapat ay ipakita mo na ang mga totoong tao at totoong pangalan behind these aliases. Attorney, siguro masingin ko lang po, ang impeachment hindi nagkakandak ng trial ng hearing in aid of legislation. Pero ito pong stipulation that the joint circular is silent about that certain act of provision, pwede pa rin po siyang mag-inspire sa future bills na i-amend na po yung specific na pagbabawal sa LSS sa mga ganito pong uri ng allocation. Wala namang problema kasi kung gagamit ng aliases. Magkakaproblema lamang talaga kung hindi ka magko-comply na mayroon itong parallel na listahan na may mga totoong tao. Kasi ang purpose din naman ng aliases, gaya nga ng naturan ko, ay para maiwasan yung leak ng information. Pero wag malilito yung mga kababayan natin. Hindi porke confidential, aliases na lamang ang pwedeng isumite sa Commission on Audit. Kailangan may naka-attach pa rin, may kakambal na mga totoong tao. Kasi paano mo mapapatunayan? Napakadali namang mag-imbento na ito, ginamit sa gamot. Ito, pinambayad sa informant, pero wala kang maipakita na totoong tao or totoong supplier. So that's the danger to that. So hindi naman kailangang amyendahin na ipagbawal yung aliases. It's just that i-implement strictly yung nakalagay sa batas na dapat may mga totoong tao na nakatanggap nito. Attorney, ito siguro po second to the last question ko na lang po, na-mention po itong involvement ni Attorney Powa na if we are not mistaken nag-serve din po as undersecretary bago po maging parte ng Defense Council ni VP Sara. And dito nga po tinanong ni Senator Tulfo, nalimutan ko kung sinong Tulfo doon although alam ko na po yung pangalan at mukha nila. Tinanong po kung iyon ba conflict of interest yung involvement ni Powa sa mismo pong pag-counsel. Na kung saan po in-answer ni Presiding Officer Escudero na hindi naman po dahil hindi siya yung respondent. However, my question, Attorney, sa inyo pong perspektiba, yung involvement po ba mismo ni Attorney Powa pwedeng maka-lead sa factor towards nga po sa advantage na i-prosecute sa impeachment ang Vice Presidente? Magandang tanong, no? With all due respect to Presiding Officer Cheese Escudero, I believe I agree with some luminaries which also say na mukha ngang may conflict of interest. Bakit? Kasi bilang abogado ng depensa, isa sa abogado, and sometimes acting as a spokesperson, siya rin kasi ay pwedeng maipatawag na witness ng prosecution dahil sa kanyang naging posisyon doon sa Department of Education nung si Vice President Sara Duterte pa ang sekretary ng naturang ahensya. Ang danger nito, although hindi ko sinasabi na ito ang gagawin ni Attorney Powa, baka kasi ang mangyari kapag siya ay nag-testify na sa witness stand as a former official of the Department of Education, i-invoke niya lamang na hindi ko ito pwedeng sagutin dahil it will breach my attorney-client privilege sa Vice Presidente. So, may conflict of interest akong nakikita. So, I will defer to the discretion of the impeachment court and even Attorney Powa's decision regarding this matter. Ayun, Attorney, siguro last question ko na lang po bago ko ibalik yung mga natitirang pagtatanong kay Bombo Kier. Ano na lang po sa tingin natin yung mga dapat pa po nating abangan sa mga susunod pong trial this week para po, if I'm not mistaken, sa paglilitis under Article 1 nito pong Articles of Impeachment kontra sa Vice Presidente?
Well, abangan natin ang iba pang mga testigo ng prosecution, no? Kung ipapatawag nila ang mga ahente ng NBI, for example, dahil sila ang nag-conduct ng handwriting analysis na ang kanilang conclusion na yung mga acknowledgement receipts, ang mga pumirma dito at mga sumulat ay tila baga napakaliit lamang na numero ng mga tao kasi halos magkakapareho ang mga pirma. Abangan din natin kung ipapatawag nila ang mga officials ng Philippine Statistics Authority kasi nga ayan sina Mary Grace Piato, sina Kokoy Villamin, sinabi ng naturang ahensya na wala itong mga marriage or birth records man lamang sa naturang ahensya. And of course, makinig din naman ang taong bayan kung ano ang magiging counter arguments ng defense dahil karapatan din naman nila yon sa due process. With that, attorney, thank you very much po. Ibabalik ko na po sa puntong ito kay Bongbong Kier ang mga nagtitirang pagtatanong. Okay, so balik sa akin, attorney, ang linya. Ito, attorney, mga dalawang tanong na lang po. Una, attorney, sabi ng kampo ni VP Sara, or I guess si VP Sara yata yung nagsabi nito, yung impeachment na yan, bending dalo yan. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? With all due respect, maling-mali po yung kanyang natura na yan, no? Unang-una, ang impeachment process ay nakalagay sa konstitusyon. So parang sinasabi mo ba na ang konstitusyon ay binibend ang batas? Pangalawa, kitang-kita naman natin na from the House of Representatives up to the Senate Impeachment Court, patuloy na binibigyan ng pagkakataon ang depensa na ipaliwanag ang argumento ng ating vice-presidente at binibigyan siya ng right to due process. So, I believe it is unfair to the impeachment court, it is unfair to the prosecution, and it is even unfair to her defense counsels na sabihin mo na bending dalo ang impeachment na ito dahil napakasagrado ng mekanismo na ito. Ito ay kapangyarihan ng taong bayan, hindi ng iilang politiko lamang. Yon, okay po. And ito pa, attorney, just in case, attorney, mapatunayan na talagang guilty si VP Sara dito sa confidential funds, ano, attorney, yung magiging pananagutan niya, attorney Jen? Kung malalaman or mapagdedesisyonan ng impeachment court na siya ay nag-commit ng impeachable offense and kung i-convict nila si VP Duterte, hypothetically, of course, ang immediate na mga penalty dyan ay matatanggal siya sa pwesto bilang vice-presidente at pwede siyang patawan ng perpetual disqualification to be appointed or elected to public office. Ibig sabihin, kahit anong public position, hindi na siya pwedeng mapwesto. But hindi rin ito tinatanggal yung posibilidad na pwede rin siyang makasuhan ng mga criminal cases sa appropriate courts gaya ng Sandigan Bayan kung may probable cause or may mga ebidensya na pwedeng ihain laban sa kanya na hypothetically or di umano ay nilabag niya ang mga laws on graft and corruption. Po, iyon. At bilang panghuli na lang, attorney, siyempre bukas resume na po nung impeachment. Ano sa tingin nyo, attorney, yung gagawin ng both party? Halimbawa, ang prosecution, well, siguro siyempre expected naman na yung iba pang mga testigo ilalabas. Sa defense attorney, ano kaya yung sa tingin yung gagawin nila, attorney Jen? Well, ang dapat gawin ng depensa ay mababangga lamang naman nila ang mga argumento ng prosecution kung sila ay magpapakita ng ebidensya na sa totoong mga tao at sa tamang purposes talaga ginamit ang mga confidential funds na natanggap ng OVP at Department of Education. Kasi kahit magkalamat or malagyan nila ng kahit an iota of doubt yung testimonya ni Attorney Wamil, yung auditor, it does not negate the fact or the question rather, o saan nyo dinala or saan dinala ng OVP at DepEd itong mga pondong ito. Yun ang tanging kailangan nilang patunayan. Otherwise, the prosecution's argument will remain strong.